Bukas. Meron. Depende. Red, blue, yellow, at purple. Eto, isa sa pinakamalas sa Rainbow Reveal. Pero swerte naman sa karera at sa pag-ibig. Yan ba na? Congratulations ka dito. Hello Kathleen fans! So ito na nga ha, maniningil lang Kathleenatics mga kasembreros. Si Ma'am Catherine at saka si MJ Felipe kasi diba spotted sila mga kasembreros. So ang mga tao, ang mga Kathleen fans ay sabi nila dito na maliban kay Sir Luis na napakinggan ninyo mga kasembreros. No, Attorney Catherine Bernardo, ano na, may sagot na ba sa mga tanong ni MJ? Kailan ka magbabayad ng utang? Kasi kung isipin natin mga kasembreros, dalawa yung utang ng Kathleen. Yung di ba yung tinanong sila nung sa last na part ng kanilang screening dun sa Hello Love Again nga, tinanong siya kung 87 pa rin ba yung kung pa di ba 100%, 87%, yung sabi niya 87% pa rin ba, sabi niya nakabukas pa rin ang kaso, sabi nga. Tapos si Alden naman, di ba yung tinanong siya na ano na kung sa kanya ba naman yung sa kanya ba yung bag na niregalo ni Catherine, yung sa Bottega bag nga mga sombreros, no? Then sa may regalo niya from California. Tapos sabi niya maglatag muna kayo ng ebidensya. Meron ng ebidensya. Tapos meron pa pala no yung sa isa, yung tinanong Sir Alden ni MJ na kung bubuksan niya yung puso mo, dati si Mama Mary daw yung nakalagay. Ngayon na kung bubuksan daw ay sino daw yung babae na nakalagay dyan sa puso mo, sabi ni MJ. Tapos ang sagot niya no, ang sagot naman ni Alden, siguro we'll be right back. So we'll be right back with that question, sabi niya ganun. Yun nga, sabi ni Sir MJ, namumula siya. So alam natin na team panatag tayo mga kasembreros. Then si Sir Luis naman ay alam nyo na no, talagang ito ay kung mapapasmado rin ng bibig niya. Pasmado ang bibig because yung mga ni kasombrerong Raquel na kumapa-avid natin na taga follower din po, subscriber, si Joros Gabo, minsan pasmado ang bibig. Si Sir Luis din po no, narinig natin na sabi niya doon ay malas daw doon sa may pag-open doon sa may Rainbow Rumble mga customers ng jackpot, pero maswerte naman sa pag-ibig. Sobrang kulit talaga ni Sir Luis mga kasembreros, kung kaya siya maraming projects mga kasembreros kasi mabait na at saka magaling talaga mag-host mga kasembreros, hindi boring no yung kanyang and na ko dito, napansin ko kulay brown pala yung jacket ni Sir Alden no, dun sa may Bello project nila na The Scar project mga kasembreros, so brown. So, di ba yung suot ni Mama Catherine nung nakaraan ay brown din mga kasembreros. So, kaya twinning talaga sila mga kasembreros. Nag-uusap lang sila para hindi halata ay may white na si Sir Alden mga kasembreros. So, alam na natin no, tayo po ay team panatag mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit. Sir Alden, ginawa nilang Aquaman mga kasembreros no. Tapos parang may salamin siya. Tapos alam natin yung Aquaman no, sikat nito na sa Avenger mga kasembreros na sila. Marvel Studios, mga part ng Marvel Studios itong si Aquaman na isang superhero mga kasembreros. So mamaya sa next vlog natin meron tayong parang pasabog no. And then ito, syempre prayer ni Sir Alden mga kasembreros kanina. Sabi niya dito ay, Dear God, thank you for your patience with me. Even when I fall short, you are merciful and never give up on me. Your love is steadfast, amen, and you continue to guide me with grace as I grow in faith. Help me to be patient with myself and others, just as you are patient with me. Teach me to trust in your timing and to walk in humility, knowing that you're always working in my life. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Ito yung nagugustuhan ko talaga yung mga prayer items, no? At saka prayer posts ni Sir Alden, mga kasembreros. And then ito, no? Ang kulit nito, mga kasembreros. Si Riza, kasi ito, nag-post siya kapon sa TikTok niya. Sabi niya, kapag hinahanap na ako ni Kuya. So, parang point of view ba? Pag hinahanap siya ni Kuya, tapos wala siyang isagot, no?
It's either ila-like, i-heart, kung pang anong emoji ang kanyang ilalagay mga kasembreros. Tapos yung kumapa yung yung sa phone niya, parang hinahanap na siya ni kuya niya. Tapos nga sobrang relate ang maraming fans dito mga kasembreros ni Sir Alden. Kasi nga pag hinahanap na siya ng kuya niya, tapos ito na parang ikaw ay natatakot kung ano yung sasabihin, kung ano ang iyong gagawin mga kasembreros sa naghahanap sa iyo, which is nga alam natin ni Sir Alden, stricto siya at saka loving mga kasembreros na kapatid sa kanyang mga kapatid mga kasembreros. And ito sobrang kulit ito. Last items natin ito mga kasembreros ito nga ginawa ng isang fan na parang ginawa na parang edit mga kasembreros na bagay ba talaga sila, sabing ganon. So parang compilation siya ng cast din mga kasembreros. Ang galing na mag-edit, no? Hindi ko alam tong gantong mga edits mga kasembreros na parang totoo talaga sila. Tapos may iba't ibang angles, may iba't ibang position. Para silang nag-photoshoot mga kasembreros in real life. So ito po yung kanyang ginawa dito mga kasembreros. Sobrang kulit lang. So yun po mga kasembreros. And magkakatuloy naman sila. Antay-antay lang mga kasembreros because proper timing is definitely necessary. Alright, so ayun lamang po sa ating cut-din items pero abang pa kayo kasi meron pa tayong isa. Sana po ay pakinggan pa natin ng Word of God and blessed day po sa bawat isa. Today is June 11, 2025. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po talaga nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Banal, Banal, Banal. Isaiah 6 verse 3, and one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ang mga angels or heavenly hosts mga kasembreros ang sumisigaw nito. And as a sort of trivia, yung character ni Lord, ni God the Father, yung Heavenly Father natin mga kasembreros, di ba marami siyang characters, marami siyang natures, like His peace, His love, His joy, His patience, His kindness, His kind, He's merciful, He's compassionate. Pero sa Biblia po, walang ibang nature niya or ugali niya or characteristics niya na inuulit-ulit maliban sa holy, 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 holy mga kasembreros. So walang verse sa Biblia na inulit-ulit na the Lord is love, 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 love. So walang ganun mga kasembreros. Only holiness mga kasembreros. Nonetheless, hindi ko sinasabi na hindi importante ang lahat ng nature ng Panginoon because everything that He has and He is mga kasembreros ay worth praising, worth exalting, and worth loving mga kasembreros to the highest mga kasembreros. Kaya yung pinakaunang utos ng Panginoon, I love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength. At ang second naman ay ating kapwa-tao as we love ourselves. So sa Isaiah chapter 6 mga kasembreros, si Prophet Isaiah or si Isaiah sa mga kasembreros sa Tagalog ay nakaka-experience, nakakaranas siya ng isang powerful vision sa Panginoon sa templo na kung saan po ay siya ay nananalangin. So ang eksena ay nakaset sa taon na kung saan si King Uzziah ay namatay na. Si King Uzziah po ay isang political at meron sila yung experience nila na to ay meron silang political uncertainty and transition for the nation of Judah. Parang namatay ng presidente, so they're looking for another president. They're looking for another leader mga kasembreros. And Isaiah he finds himself in the presence of the Almighty God, seated on a high and lofty throne with the train of his robe filling the temple. Napakaano nito mga kasembreros, nakakapanindig balahibo yung eksenang ito kasi kay Prophet Isaiah habang nananalangin siya, nakita niya yung laylayan ng damit ng Panginoon na punong-puno. Yung isang templo, let's say yung isang napakalaking church mga kasembreros, bahay-sambahan, ang laylayan at saka ang
damit ng Panginoon na full of holiness ay nakita ng isang propeta si Prophet Isaiah mga kasus. Parang hindi mo contain yung sarili mo. You're filled with awe. No, you are awestruck and dumbstruck mga kasamaras. Kung you are flabbergasted. You are you're feeling supercalifragilisticexpialidocious sa ating English vocabulary. So, talagang naipasa ko rito. So, pero kidding aside mga kasus, ganun po na parang natulala ka na parang ganun mga kasambreros na experience na parang ay nangyayari ba to parang ganun parang goosebumps no sa term ng mundo mga kasambreros. So ganun po ang kanya na-experience. So this ang eksena ito ay napaka grasping. So the atmosphere is filled with the sound of angelic beings called seraphim, each with 6 wings, praising God and declaring his holiness, and the words holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Grabe no? Hindi lang actually ang buong templo, kundi ang buong mundo, yung buong earth mga kasambreros ay napuno ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan mga kasambreros. And yun nga, no, si Isaiah po ay na-overwhelmed ng kanyang nakikita at ng mga sounds. So imagine mo, narinig mo nagkakantahan yung mga angels, yung mga seraphims, mga kasambreros na may 6 wings. Alam niyo po, ito sa Biblia, di ba nakita natin yung mga angels na representations na meron sila mga pakpak, maamoy yung mukha nila, pero hindi po yun ang description actually sa books of Isaiah, sa books of Revelation, and then sa book of Ezekiel, kung ano yung itsura ng mga angels. Kung nakita niyo po sa inyong screen, huwag po kayo matakot, yun po talaga ang descriptions ng Biblia. And dito natin makikita na yung kadakilaan, yung power, how God created every single being sa heaven, sa earth, mga kasambreros, ay nagpapakita ng kanyang power, ng kanyang versatility, ng kanyang variety. So imagine niyo sa ilalim ng Pacific Ocean, according sa research at napapanood ko sa YouTube mga kasambreros, no, sa mga Discovery Channel, sa National Geographic, yung mga explorations yung mga kakaiba mga kasambreros, yung mga nilalang dun sa ilalim ng tubig. So sa Pacific Ocean sa sea floor, marami pa doon no, yung mga starfish for example, nakita natin mga normal yan, mga jellyfish, mga box jellyfish, yung mga sea urchins, mga sea cucumber, yung mga sand dollar, marami sila mga variety of creations. So dito pa lang sa lupa, sa tubig na mga creations like yung mga jungle animals, no, wild animals for example, parang maisip mo na grabe no, ang wonder, ang kadakilaan, ang mamamangha ka talaga sa mga creation ng Panginoon. So how much more yung mga heavenly beings na sinasabi dito mga kasers, na meron siyang yung mga seraphims nga, merong 6 wings no, 6 na pakpak. Yung iba dito no, 6 wings, tapos yung iba nakatakip, yung iba, yata yun sila, mga cherubims, yung mga cherubs, mga kasos, iba yung cherubims sa seraphims no. Sa awa po ng Panginoon ay meron tayong mga wisdom no, habang nag-aaral tayo araw-araw ng salita ng Panginoon. So yun no, may 6 na nakatakip sa mukha, may 6, tapos maraming mata. So nakakatakot siya, pero hindi dapat siya katakutan. Yung itsura lang talaga nila mga, so very weird, no, weirdo sila, bizarre sa ating English vocabulary. So yun nga, na-overwhelm si Isaiah sa kanya nakita. And ito yung time na na nag-respond si kasi tinawag siya parang sino ipapadala na mensahero, sino ipapadala na magsasalita ng mensahe ng Panginoon. So si Prophet Isaiah ay nag-volunteer. So kaya ang sabi niya dito, nag-respond siya na with humility and surrender, saying, "Here I am, send me." So yun nga, naging propeta siya mga kasus. And surrounded by the majesty and holiness of God, Isaiah's encounter in the temple serves as a profound moment of revelation and transformation, propelling him into his prophetic ministry with a renewed sense of purpose and calling. So napakaganda actually ng encounter na ito mga kasambres. And yung verse na Psalms 6 verse 3 ay parang counterpart no ng related sa verse na Psalm 19 verse 1, kung saan ay the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. So ang parehong passages na ito ay nag-a-affirm ng natural world at saka supernatural na pagiging Diyos ng ating Diyos mga kasambres, with all His splendor, with all of His majesty, with all of His greatness, with all of His
kadakilaan and so on. It speaks to the human need for reverence and awe in the face of the divine. Holy mga customers, grabe na we can forget the sacredness of the world around us in our fast-paced, often secular lives. So makakalimutan natin yung mga yung ginagawa natin araw-araw, pero itong moment na ito mga kasos talagang grabe, no? Talagang masabi mong si prophet, parang kumbaga isipin mo napaka-blessed nila masyado ng mga propeta, like sila Ezekiel, no, sila Isaiah, sila Moises, no, sila Abraham, yung talagang masabi mong nagpapakita sa kanila ang Panginoon mga customers, and you can feel His presence literally. Na sa atin kasi ngayon ay yung Holy Spirit, no, kasi at that time hindi pa si Jesus Christ hindi pa na-present sa Old Testament. So yun po, to see God's glory means to witness His magnificence, holiness, and splendor in its fullness. It captures the awe-inspiring majesty and perfection of God's character, revealing His greatness and power that surpasses all human understanding. Grabe, no? Kapag tayo pa ay makita natin siguro yung glory ng Panginoon, talagang napaka-extraordinary ng experience na iyon, and mag-iwan sa atin ng overwhelming presence, overwhelming and humbling presence mga kasembreros, humbling moment na masabi mo na, Lord, I am doomed, no? I am nothing, I am useless, walang-wala ako sa presence mo, walang-wala ako sa kadakilaan at kabanalan mo. So here I am, use me, use us. So bilang application mga kasmas, dahil tayo po ay na-amaze, let's sing we sing holy, holy, no, banal ang ating Diyos. Ang kabanalan kasi ng Diyos, no, one of the definitions or greatest definitions of holiness ay consistency. Hindi siya nagbabago mga kasmas. Kunwari, di ba ang tao, magkakasala ako ngayong araw, hindi mo na ako gagawa ng ganito kasi ayaw ko na magkasala. So parang hindi ko na gagawin to kasi ganito ganyan. So tapos bukas sa makalawa, iba na naman. So hindi, hanggang Diyos po natin hindi ganon. So that's yun yung separation din ng holiness mga kasembreros ng Diyos, na without Him, yung holiness ng tao ay walang-wala sa holiness ng Diyos, kasi tayo may original sin na, may kasalanan na. Tapos pag sinabing mortal beings, pag sinabing tao, ay ipinanganak ng may kasalanan mga kasembreros. But God Himself ay walang-wala, no? As in walang-wala. Walang single second, millisecond na nagkasala ang Diyos, even Jesus Christ Himself mga kasembreros. That is why they're worth praising, they're worth glorifying, magnifying, and exalting mga kasembreros sa lahat ng oras at sa lahat ng generations. So grabe, no? So dito tinuruan tayo ng Panginoon, remind din tayo na maging banal mga kasembreros. Imposible para sa atin, but alam ng Diyos kung sino yung naglilingkod sa Kanya, sino yung talagang umiiwas sa kasalanan hanggat kaya mga kasembreros, and sino yung, kasi may mga taong markabahala, sige ganito ganyan, parang gusto nila magsiyasaya, gusto nila parang walang faith mga kasembreros, at hindi kinakikitaan ng godly actions. Alright, so para sa atin yun ang ating application mga kasembreros, dahil we are inspired, we are awed, we are shocked mga kasembreros, and namamangha tayo sa Kanyang holiness. Tayo rin mismo ay gayahin siya mga kasembreros in character, not in power nor authority or position, but in character. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, splendid name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga source, and paalam po. I love you.